So ito na guys yung ating 4-star dasan. So ipapakita ko guys kung paano ko siya ginawa, yung mga pattern na ginawa natin guys, at kung paano ko binuo yung ating 4-star dasan mga lodi. So ayan, panoorin nyo guys at enjoy tayo sa pagpapalipad ngayong summer na to mga lodi. So ayan, abangan nyo guys at ipapakita ko na guys kung paano ko siya nabuo mga lodi, yung ating 4-star dasan mga lodi. So ayan o, ang ganda ng lipad niya guys. At ayan, so ibibigay ko yung video niya guys para mapanood niyo na mga lodi. So ayan o. Yon guys, ito na nga pala guys yung ating tutorial ng paggawa ko ng 4-star dasan mga lodi. So panoorin siya guys hanggang dulo mga guys. At maraming salamat nga pala sa nagbigay sa atin ng star sender guys. So sila sila James Manasca. Maraming salamat Lord sa walang sawang suporta mo, at kay Jancy Valdez Gabriel. Ayan thank you so much guys, mga sulit supporter natin yan. At ayan, talagang binigyan tayo ng gift kagaya ng star sender mga lodi. So ayan nga, dahil nga 4-star nga itong ginawa natin mga guys. So ayan, panoorin nyo siya guys, yung aking paggawa. At ito nga pala guys yung haba nung pakpak niya, 6 feet yung haba ng kanyang pakpak. At yung haba naman ng kanyang patindig guys ay 45 inches mga lodi. So ayan sa paglalagay ko nga pala ng mga baskagan guys or pakpak ng saranggola ko guys, nilalagyan ko muna yung uka, yung ating patindig mga guys, para maisuot ko doon ng paslant yung ating baskagan or yung ating pakpak mga guys. So ginamit ko nga pala na pantalin yan guys ay tansi mga lodi, at gagamit tayo ng triangle para masiguro natin na talagang pantay talaga yung pakpak doon sa ating patindig. At ilalagay na natin yung triangle niya sa may pinakaulo niya para ayan, protection yan, para hindi kaagad mabali yung ating mga pakpak kapag malakas yung hangin. Yung ginawa pala nga natin guys na design na 4-star dasan guys, pang malakasang hangin talaga siya guys. Kung mapapansin yung mga lodi, makapal yung kawayan na ginamit natin para dyan mga guys. At syempre gagamit tayo ng pangtali natin na pamo na fiber mga lodi. So gagamit tayo ng show glue para mas lalong matibay at hindi talaga pagalaw-galaw dun sa ating kawayan na pagkakatali. Kung mapapansin nyo guys, napakainam na gamitin na pang tali niyan. At nilagyan ko rin ng show glue yung ating mga tansi na pinangtali dun sa ating pakpak at dun sa ating mga triangle mga guys. At ito naman guys, tatalian naman natin yung dulo ng ating mga pakpak para sa ating 4-star dasan mga lodi. So ayun, panoorin nyo guys, yan. Ginamitan ko rin siya ng pamo na fiber na pangtali mga guys. At ayan, nilagyan natin siya ng show glue mga lodi para mas makapit siya. At ayan na nga guys, ilalagay natin yung pinakatali sa pinakagitna guys para sa ating pakpak. At bubog check na natin siya mga guys. So ayan so medyo bilog na bilog siya guys. At meron din tayong i-adjust din dyan guys, dahil syempre sa unang hatak natin dun sa ating pakpak, hindi naman talaga siya masyadong bilog na bilog, kaya kakayasin natin yung mga gilid ng mga kawayan mga guys, gaya nung una kong ginawa dun sa ating mga saranggola mga guys. So ganun lang din guys para mas makuha nyo yung hubog at pabilog na kayas ng saranggola. So ito na guys yung ating hubog check mga lodi. So ayan. At syempre, ayan naman, magkakayos naman tayo guys ng para sa ating bibuan. So kayo na rin bahala guys ng kung gaano kahaba siya guys. Kasi yung ginawa ko naman na yan guys, wala naman talaga yung sukat, basta mahaba lang yung ginawa ko. At kailangan na manipis talaga guys, at magaan talaga yung buntot na gagawin nyo guys, lalo na kung dibuan mga guys, kasi medyo mahirap kasi ang balanse kapag dibuan na saranggola yung gagawin nyo guys. At talagang kailangan na magaan talaga yung kanyang pinakabuntot mga guys. So ibig sabihin ng pinakamanipis talaga guys. So ayan, kung mapapansin nyo guys, yan, tinatalian na natin siya. At ayan na guys, so yun ganyan yung ating pagkakatali ng ating pamo guys sa ating tibuan na gagawin natin guys. So ayan. At kung nakaabot ka dito guys sa ating video, so mag-shoutout muna tayo ng ating mga supporters. So shoutout kay Julie BV,
Acelo from Siargao Island SDN. Ayan o, shoutout sa mga taga Siargao. Nakarating pala yan yung video natin dyan. At shoutout din kay Eugene Maghanoy. Ayan o, shoutout sa iyo. At kay Gabriel De La Rosa from Lipa, Batangas. So shoutout sa mga taga Batangas. At shoutout din kay Matoy. Shoutout din kay Ginela Avrio Lasala from Sorsogon. Ayan o, kababayan ko pala to. So maganda dyan sa Sorsogon. So sana makarating tayo dyan. At shoutout din kay Rensoy. At shoutout din kay Donry Ian Bilano Raymondo. So katrabaho ko to guys dati sa ABS-CBN. So shoutout sa iyo Lodi Donray. Ayan o, katrabaho ko siya. At shoutout din kay Rovin Granada Losica. Ayan o, from Gindulman, Bohol. Ayun, shoutout sa mga taga Bohol. Ayun, nakarating pala yung video natin dyan sa mga taga Bohol. Shoutout sa inyo. At shoutout din kay Kurt Lee Briones. At shoutout din kay Regimar G Kinya Nola. Ayan o. At shoutout din kay Joji Patricio from Lawag City, Ilocos Norte. So maraming salamat guys sa walang sawang supportan nyo mga Lodi. At huwag nyo rin kalimutan na i-follow yung ating page, yung Sir Richard TV Vlogs. At syempre yung ating bagong page na Richard Guevara. So dito ako nag-upload muna guys habang hindi pa natin naayos yung ating Sir Richard TV Vlogs na page. At huwag nyo rin kakalimutan na sumali sa ating group page, yung Sir Richard TV Vlogs Saranggola Oragon fan page mga Lodi. So pwede kayo mag-post doon ng mga magaganda yung mga obra ng mga saranggola. At huwag nyo rin kalimutan na i-follow yung ating TikTok account at syempre yung ating YouTube channel mga Lodi. At maraming salamat guys. At ito na nga guys, natapos na natin yung ating buong pattern ng ating saranggola guys. So ayan, natapos na natin yung kanyang dibuan at tinanggalan natin yung existing dun sa patindig natin mga guys. At ayan, so magkakayos naman tayo guys ng panibagong kawayan na gagawin natin dun sa ating araw mga Lodi. So ayan yung pabilog na araw mga Lodi. So yung haba nga pala yan, pabilog na araw. So yung haba pala niyan guys is 44 cm mga Lodi. Sa kawayan nga pala guys na gagamitin nyo para dyan sa bilog na yan guys, kailangan yung kakatuyo lang na kawayan mga Lodi. Kapag yung tuyong-tuyo guys baka mabali lang. So ayan, yung ginamit natin dyan guys, yung medyo manipis lang at kakatuyo lang na kawayan. At ayan na nga guys, nabilog na natin siya at tinalayan natin siya gamit yung cellophane mga Lodi or yung straw. At ayan, ilalagay natin dun sa may gitna sa pagitan nung dibuan mga guys. So ayan, panoorin nyo guys kung paano ko siya ginawa. At ayan, pinutol ko lang muna yung tali doon sa sobra nung pinagtali natin doon sa bilog. Tatalian na natin siya ng pamo na fiber mga Lodi. So ayan at lalagyan natin siya ng show glue para mas matibay siya mga guys. At ayan na nga guys, ayan pinutol na natin yung sobrang pamo. At ayan naman guys, tatalian naman natin yung taas. At medyo mabusisi lang talaga guys, kaya pinapabilis ko guys. At talagang napakahaba talaga kapag hindi natin pinabilis. At ito na nga guys, ayan, nilagay na natin yung pinakasinag niya guys. Yung haba nga pala ng pinakasinag na yan guys, 45 cm mga Lodi. At ayan naman guys, tatalian naman natin yung mga gilid ng bilog mga Lodi. So yung pantali nga pala natin yan ay yung pamo na fiber mga Lodi. So ayan pinapalibutan ko lang yung mga sinag natin mga guys sa may pinaka malapit dun sa ating bilog na san natin mga Lodi. At kukumplituhin natin yan, matali natin lahat kasi puputulin natin yan yung apat dyan na kawayan na kinayos natin guys para merong play kapag pinapalipad natin yung saranggola natin guys. So hindi ganyan talaga guys. So isa lang yung iiwanan ko dyan na sinag mga Lodi. So ayan pinuputol ko na nga siya guys, yung apat na yan. So yung pinakaunang nilagay ko lang guys yung matitira dyan mga guys. So ganyan ang magiging itsura niya mga Lodi. So ayan At ito naman guys, ilalagay ko naman yung kanyang magiging pattern para dun sa sinag niya sa pinakadulo mga Lodi. So kayo na rin bahala guys kung gaano kahaba yung
ilalagay nyo mga lodi. Isa-isa yan na ilalagay natin guys hanggang matapos natin yan mga guys para makuha natin yung pinaka magandang hubog nung sinag natin sa ating araw natin mga lodi. So ayan na nga guys, ayan panoorin nyo mabuti guys yung ginagawa ko dyan. Kailangan nyo talaga ng tiyaga sa paggagawa ng ganitong uri ng design mga lodi. So hindi rin talaga biro, oras, gugugulin mo para lang mabuo tong sinag na to mga lodi. So ayun na nga guys, nung nabuo ko na nga siya guys, lalagyan naman natin siya ng tali guys gamit yung ating pamo na fiber mga lodi. So ang kagandahan talaga nitong pamo fiber na to mga lodi napakatibay talaga kung ihahambing nyo siya dun sa pamo na regular mga lodi. Kasi yung regular na pamo guys madaling maputol, pero itong fiber na to guys talagang napakatibay siya mga lodi. So ilalagay ko yung link dito sa ating video mga lodi para maka-order kayo nitong ating pamo na ginagamit natin mga lodi. So nahati nga pala yan sa tatlo yung ating fiber na pamo mga lodis. Sinunog ko na nga pala yung ating sinag para syempre hindi siya tumama dun sa ilalim ng ating dibuan. At tatalian natin yung magkabilang dulo at ito na yung ating finished product mga lodi. Ayun At ito naman mga lodi, magkakayos naman tayo ng para sa ating gagawin na star mga lodi. Yung haba nga pala nitong ating kawayan na kinakayas mga lodi para sa ating star ay 24 cm mga lodi. So ayan ito na nga guys, bubuin natin siya. At nung nakayas ko na siya, dapat manipis na manipis talaga siya, halos kasing laki lang talaga siya nung tingting mga lodi. So kawayan yung ginamit ko at syempre binayak natin siya sa pinakadulo mga lodi at lalagyan natin siya ng show glue para magdumikit siya mga guys, kasi napakahirap itali kasi niyan. Kailangan natin siyang pagsanibin mga lodi. Ayan So kailangan ng mabusising pagbibiyak niyan mga lodi, kaya meron tayong ganitong uri ng kutsilyo mga lodi kasi napakatalas talaga ng kutsilyong ginamit natin dyan mga lodi. At ilalagay ko rin link dito sa baba ng ating video para ma-order nyo yung ginamit kong kutsilyo na napakatalas talaga mga lodi. Or kung meron naman kayong kutsilyo guys na medyo matalas, magagawa nyo rin na pagsanibin yung mga star na yan mga lodi at lalagyan nyo lang siya ng show glue para hindi na kayo magtali. At napakatibay niyan guys at talaga makapit. At ito nga guys, pinag-iisipan ko kung ano ba yung gagawin ko dito sa star, kung saan ko siya ipepwesto dun sa ating saranggola mga lodi. At yun nga, yung dalawang star mga guys nagawa natin mga lodi, ipepwesto natin siya sa may magkabilang gilid ng ating mga pakpak malapit dun sa ating araw mga lodi. At yung dalawa naman na star natin mga lodi ay dun sa may pinakababa ng ating dibuan mga lodi na malapit din dun sa ating sun mga lodi. So ayan na nga mga guys. So yung una kasing ginawa ko mga guys dito sa video na to mga lodi medyo malapit dun sa sinag nung araw yung ating star, pero inadjust ko pa siya guys para pag binalatan natin siya guys mas visible pa talaga yung sun natin at yung star natin mga lodi. So ayan At ayan na nga mga lodi, lalagyan na natin siya ng pattern yung ating sun. Inuna ko muna yung sun guys na lagyan ng pattern para sa pabalat mga lodi, kasi ito talaga yung pinakamabusisi mga lodi na gawin mga lodi dun sa ating araw mga lodi. So gumamit nga pala ako dyan guys ng cellophane na pabalat natin mga lodi, yung transparent at yung dilaw mga lodi. So pinagdugsong ko siya mga lodi at ayan pinaso natin siya gamit yung ating shouldering iron mga lodi para magdikit siya mga lodi, kasi medyo may kahirapan din talaga ang pagpapabalat nito mga lodi at kailangan talaga ng matinding oras para dito mga lodi. Kaya kapag umuwi ako kapag gabi, so ginagawa ko pa siya hanggang gabi mga lodi ng paunti-unti para matapos natin yung ating araw mga lodi. So ito na nga mga guys, yan kung mapapansin nyo mga lodi, bawat detalye na nilagay ko yung pattern doon sa ating sinag ng araw talagang pinapasok ko siya. At nung natapos ko na nga yun guys na gawin yung araw niya, dito naman tayo sa may pattern naman na pabalat dito sa may taas mga lodi sa ating pakpak, at gumamit tayo ng honeycomb mga lodi na design. So ako lang merong ganyang design mga lodi, at ayan pinapaso natin siya, yung transparent at yung dilaw na
cellophane mga lodi. At binalikan nga natin yung ating araw mga lodi at tinapos na natin siya mga guys. Ayan, kung makikita nyo guys yan, para mas visible yung kanyang sinag. At ginawa din natin mga lodi yung star, so magkabilaan din yan, pula at red mga lodi, para mas babagay dun sa pakpak na pula at sa kabilang pakpak naman na blue mga lodi ko. Yan o, panoorin nyo guys kung paano ko siya ginawa at talagang napaka mabusisi talaga nyan mga lodi. At ayan, nung nabuo ko na nga siya mga lodi, so papabalatan na natin yung ating saranggola para mapalipad na natin siya mga lodi. At ayan, pasensya na kayo mga lodi, medyo mababa yung ating video na ginawa mga lodi, kasi kapag hindi natin pinabilis yung ating video, talagang napakahaba ng video natin mga guys. So ito na nga mga lodi, so kinakabit na natin at dinidikit na natin yung ating pabalat dun sa ating araw. At ayan o, mabusisi talaga at talagang dahan-dahan lang yung pagpaso natin dyan, dahil ayan, baka mabutas yung ating pabalat. At yung cellophane, napakagandang sunugin yan, kahit konting paso lang talagang dumidikit na talaga. At ayan nga guys, yung ating pinaka-pattern ng ating araw mga lodi. Ayan o, dahan-dahan lang talaga sa pagpapaso niyan para makuha natin yung pinakamagandang pattern dun sa ating araw mga lodi. Ayan o, kaya kitang-kita at visible din dahil dun sa ating transparent na ginamit para sa ating pabalat mga lodi. So ayan o. So ayan, kung mapapansin nyo guys, napaka mabusisi talaga at mainam talaga na gamitin yung shouldering iron mga lodi. Yan talaga yung ginagamit ko, kasi nung gumagamit kasi ako nung katol, medyo nabubutas natin yun dahil medyo malaki kasi yung paso at malaki yung apoy or yung baga nung katol mga lodi. So ayan na nga mga guys, so halos matatapos na natin yung ating pabalat sa ating araw at sa ating saranggola. So ayan mga lodi, pinabilis na natin siya para mapalipad na natin siya at makita nyo guys kung gaano kaganda ba kapag lumilipad yung ganitong uri ng design na PH kite mga lodi. So ayan o, honeycomb PH kite nga pala to guys, at ginawa ko siyang 4-star in the sun dahil yung unang version ng ating 3-star in the sun, nagawa ko na siya, at ngayon naman 4-star in the sun mga lodi. So ako lang ang merong ganitong ori ng design mga lodi, at abangan nyo guys yung ating pangatlong version din nito mga lodi. So pasensya na kayo at medyo natagalan yung ating video dahil syempre busy rin tayo at marami tayong ginagawa rin na obligasyon sa ating buhay. At ito na nga mga guys, so ma-enjoy nyo guys, at kung gusto yung gayahin yung ating pattern, yan, itag nyo lang ako mga lodi. At maraming salamat kung nakaabot kayo dito sa ating video mga lodi. So ito na guys yung ating Zumba mga lodi. So testingin natin siya, sound check natin.